Hey mga ka-Spark, kamusta kayo? At sabi ganun pag-uusapan po natin ang mga bagay na pwede mong subukan para mabaliw ulit sa iyo na lalaki tulad ng dati. At kung handa na kilat masata po tayo at muli, be inspired! Ang unang bagay na pwede mong subukan kayong spark para mabaliw ulit sa'yo lalaki tulad ng dati is no contact rule at hintayin mo siyang tumawag. Yan ang unang bagay na pwede mong subukan upang sa lalaki ay muling mabaliw sa'yo tulad ng dati. Alam niyo mga spark kung bakit ang isang lalaki ngayon ay nagbago na sa'yo? Sapagkat nagbago ka rin sa kanya. Alam niyo, dati sobrang pakipot mo pa nga sa kanya eh. Dati napaka-hard to get mo pa. At noon, hindi ka pa sobrang baliw sa kanya. At hindi pa binubuhusan lahat sa kanya, hindi ka pa masyado nagbibigay ng panahon sa kanya at ng effort. Pero ngayon, nakita niya, naramdaman niya na nagbago ka na. Na sobra ka na kung magmahal sa kanya. Sobra ka na kung magpakatanga sa kanya. At ikaw na palagi naghahabol sa kanya. At para bang feeling niya napakahalaga niya na. Pero noon siya ang naghahabol sa iyo sapagkat sobrang baliw yan sa iyo. Nabaliktad ang sitwasyon sapagkat nagmahal ka ng sobra sa kanya. Eh ngayon kayong spark, kung ang lalaki talagang sobra na sa iyo, kung ano-anong ginagawang kasamaan sa iyo, kung ano-anong ginagawang kamalian sa iyo, palagi ka nasasaktan, palagi ka sinasaktan, ka-inspired sa mga bagay na pwede mong gawin. LDR man kayo o hindi, sa paano man paraan, lalo sa mga magkakalayo dyan, no contact rule. At hindi mo siyang tumawag sa iyo. Tawag hindi message. Sa bagay na to, medyo ibahin naman natin ngayon. Mas iba kasi pagtawag eh. Pagtawag parang mas sincere yun eh. Diba? Parang mas sincere at mas seryoso yung lalaki. Diba? Medyo pahirapan mo. Sabi na iba kayo spark, wala namang pantawag yun eh. Pan-text lang. Wala namang pantawag yun. Ano lang eh. Pan-chat lang. Gumawa siya ng paraan. Iba pa rin yung maririnig mo yung boses niya. Diba? Kasi madali lang naman mag-type, magsabi ng kung ano-ano. Pakiramdaman mo din. So, sa mga bagay na pwede mong gawin kayong spark, kapag ka talaga namang dumating na sa suktulan, ang pagtitiis mo, at pagpapakatanga mo, at baka martir mo, medyo natauhan ka na, at medyo talaga namang halos hirap ka ng huminga, sa dahil dyan sa sitwasyon mo na yan, dahil sa kanya, eh mag-no contact rule ka. Tiisin mo. Dado kasing marupok eh. Dati tapang-tapang mo, dati hard to get ka. Taas ng tingin mo sa sarili mo. Hirap na hirap sa yung mga manliligaw mo. At talaga namang hindi ka naghahabol sa lalaki. Mahal na mahal mo yung sarili mo. Anong nangyari ngayon? Baka sabihin na iba kayo spark, gano'n naman talaga ang pag-ibig, nababago yung tao. Oo nga, nababago yung tao, pero dumating ka na sa sukdulan ng katangahan. Bakit? Nabaliw ka ba talaga ng literal? Literal ka bang nabaliw talaga? Di ba nakapag-isip ka pa rin naman? Sabi na iba kayong spark, ang damdamin ko, nararamdaman ko yung damdamin ko. Bakit? Hindi mo ba kontrolado pa rin yan? Bakit 100% ba ikaw na ang kontrolado ng emosyon mo? Ikaw pa rin naman ang dadala sa damdamin mo, hindi ba? Sa katawan mo, sa isip mo. Ikaw ang pumipili kasi ng sarili mong landas. Ikaw ang pumipili kung bakit nandiyan ka pa rin sa sitwasyon na yan. Ikaw ang pumili ng kapalaran mong yan. Ka-inspire. Baguhin mong sitwasyon. Talaga naman, huwag mong hayaang ginaganyan kanya at huwag mong hayaang nasa ganyan ka sitwasyon. Mag-contact rule kapag sobra na. At hayaan mo siyang tumawag sa'yo. At kung tumawag man siya sa'yo, ka-inspire, dapat makiramdam ka. Huwag ka agad magpapabola. Dapat mahirapan mo siya. Kausapin mo siya ng maayos, sabihin mo sobra na siya. Kausapin mo siya ng maayos, sabihin mo hirap ka na. Dapat talaga naman ka-inspired, humingi ka mo ng space sa kanya. O humingi ka ng space para makapag-isip-isip siya at makahinga ka. Sa mga sikretong bagay na pwede mong subukan ka-inspired upang isang lalaki muling babaliw sa iyo tulad ng dati. Bakit naman mababaliw kapag ginawa mo yan? Sapagkat siya ay talagang hahanga muli sa iyo. Bakit hahanga? Dahil kaya mo na muli natiisin siya tulad ng dati. At kaya mo nang talagang hindi magparamdam sa kanya tulad noon. At ka-inspired, pinatunayan mo sa kanyang kaya mo siyang layuan.
At talaga naman kapag nag-no contact ka, syempre ang isang lalaki ay walang ibang iisipin kundi ikaw. Tatakbo ka palagi sa utak niya dahilan kung bakit manunumbalik ang halaga mo. Tataas ang interes at siya mismo ay kikilos at mag-e-effort para tawagan ka ka-inspired. Pangalawang pwede mong subukan ka-inspired para mabaliw muli ang lalaki sa'yo tulad ng daddies. Taasan ng iyong standard. Yung pangalawa ka-inspired. Yung yung standard mo sa anumang bagay, tulad sa isang relasyon. Ganyan ba ang standard mo sa isang lalaki? Lalaking abusado? Ganyan ba yung gusto mo sa lalaki? Yung lalaking wala lang ginawa ko, di magsinungaling sa'yo. Ganyan ba ang standard mo sa sarili mo? Na kahit na halos maubos na yung luha mo, nandiyan ka pa rin. Ganyan ba ang standard mo sa isang relasyon? Ganyan ba ang pinangarap mo sa isang relasyon na talagang laging napaka-toxic at lagi ka nasasaktan at sinasaktan, niloloko, lagi ka niloloko. Taasan mo standard mo. Bakit? Kapag tinasa mo standard mo o binalik mo standard mo noon, sigurado ka hindi mo papayagan na ginaganyan-ganyan ka. Hindi mo hahayaan na maging ganyan ka at hindi mo hayaang manatili sa ganyang sitwasyon sapagkat magbabago ang mindset mo. Ang isang mga sikreto upang magbago ang sitwasyon mo ay ang isipan mo. Baguhin mo ang takbo ng isipan mo. Baguhin mo ang pananaw mo. Baguhin mo ang standard mo. Taasan mo rin muli ang tingin mo sa sarili mo. Sapat lang na-inspire upang talaga namang huwag mong hayaang ginaganyan kanya. Ang problema sa iba, masyado nang bumaba ang tingin sa sarili. Bumaba ang standard. Hinayaan mo nang ginaganyan ka. Dahil kung bakit tinitiis mo sa ganyang sitwasyon. Ngayon yung lalaki, naabuso ka. Alam nyo, mga lalaki yan, minsan, nagmi-mirror lang din yan eh. Sumasalamin lang din naman yan eh. Pag ang babae, kinakayan-kayanan niya, tuloy-tuloy lang yan. Pero pag ang babae, hindi niya kaya yung babae dahil lumalaban, lumalayo, iiwan siya, hindi takot na mawala siya. Kanya magtitino yan, matatakot gumawa ng kalokohan yan. Huwag mo kasi inayang ginaganyan ka. The best ka na nga niloko, napaka-red flag na, sobrang red flag na. Konting bola lang sa'yo, hindi ka na naman. Ang baba kasi ng standard mo. Ang baba ng tingin mo sa sarili mo. Ganyan ang relasyon na gusto mo, ganyan ang klaseng lalaking gusto mo, ang trato sa'yo. Pero pag binago mong taasan mo yung standard mo, tingnan mo, nakikita mo totoo na hindi ka karapat dapat sa ganyang sitwasyon o baka hindi ka karapat dapat sa ganyang klaseng lalaki at hindi mo deserve ang ganyang sitwasyon. Ka-inspired, taasan mo muli ang tingin mo sa sarili mo, taasan mo ang standard mo, mag-isip ka, baguhin mo ang isip mo, hindi mo hinahayaang ginaganyan ka at nasa ganyang kang buhay. Pag tinasan mo standard mo, sigurado ako makakaisip ka ng plano. Baka maisip mong layuan siya, baka maisip mong talaga namang ka-inspired iwan siya. At ang lalaki, kapag ginawa mo yan, sigurado sa katagalan maghahabol sa'yo. Sapagkat lalo na hindi siya sanay na ganyan ka. Lalo na hindi siya sanay na hindi ka naghahabol sa kanya. Sanay siya na baliw ka sa kanya ngayon. Pag binago mo ang isip mo, magbabago ang sitwasyon. Kapag nagbago ang sitwasyon ng lalaki, talaga naman imposible na hindi mabaliw sa'yo, na hindi mag-isip, na hindi maghabol sapagkat siya ay talaga namang maninibago at marirealize niya ngayon ang mga pagkakamali niya sapagkat nagbago ka na rin sa kanya at makikita niya ang tunay mong halaga kapag ikaw ay lumalayo ng damdamin mo sa kanya, nagbabago na mga pinapakita mo sa kanya o baka lumayo ka na ng tuluyan sa kanya. Ang isang lalaki tulad ng dati muling mababalo sa iyo, ka-inspire. Pangatlong pwede mo subukan ka-inspire para mabaliw muli ang lalaki sa iyo tulad ng datis. Huwag nang paikutin ang mundo mo sa kanya. Yung pangatlo, inspired. Alam niyo mga inspired, kung bakit ang isang lalaki ay talaga namang masyado nang mataas ang pride, masyado nang kampante at ikaw palagi talaga namang naghahabol at nababalo sa kanya. Ikaw ang talaga namang nai-stress na. Kasi nga, pinapaikot mo lagi yung mundo mo sa kanya. Inspired, nagmamahal ako eh. Sabi ng iba, inspired, umiibig ako. Diba, ganun naman talaga. Alam niyo mga inspired, kung sapat ka lang kung magmahal, siguradong hindi mo hahayaang gaganyanin kanya. Sapagkat magkakaroon ka pa rin ng pagmamahal sa sarili mo. Ang problema sa inyo na in love lang, binuhos ng lahat, handa nang magpakamartir hanggang wakas ng buhay mo ng mundong ito. Kaya inspired, huwag kang ganyan. Huwag mo nang paikutin ang mundo mo sa kanya. Diba?
Huwag kang matakot na mawala siya sapagkat, alam nyo, totoong kasabihan, sa umpisa lang naman masakit yan eh. Sa umpisa lang mahirap mag-move on. Sa umpisa lang mahirap dahil nakasanayan mo nga. Nakasama siya, nakausap at nakikita siya. Dahil nagkaroon ng attachment. Pero walang permanente sa mundo. Kahit ang heartbroken mong puso ay tagamang maghihilom, panahon, oras ang kailangan kakampi mo. Matutuwa kasing magtiis at lumaban. Ano, panghabang buhay, ginaganyan ka niya. Binabaliwala ka na niya ngayon. Dati baliw na baliw sa'yo yan. Ngayon di na. Sa iba na siya baliw. Kasi ikaw na yung baliw sa kanya. Ka-inspired. Huwag mo nang paikutin yung mundo mo sa kanya. Magkaroon ka ng mga bagay na pwede mong pagkaabalahan. Magkaroon ka ng mga taong pwede mong samahan. Abutin mong yung mga pangarap, mag-self-improve ka. Huwag laging sa kanya. Huwag laging sa kanyang utak at puso mo. Huwag laging sa kanyang oras at panahon mo. Huwag laging sa kanyang lakas at pera mo. Huwag laging sa kanyang atensyon mo. Huwag laging sa kanya ka-inspired ang pangarap mo. Huwag mong paikutin ang lahat sa kanya. Dapat may sarili kang buhay sa labas ng inyong relasyon. Sa mga sikreto upang ang isang lalaki hindi masyadong makampante. At lagi pa rin ka-inspired makita ang tunay mong halaga kapag wala ka. Hindi laging nandiyan ka. Ka-inspired sa mga sikreto upang ang isang lalaki ay muling mabalaw sa iyo tulad ng dati. Ka-inspired. Ang apat na pwede mong gawin ka-inspired o subukan upang mabaliw mo din lalaki sa iyo tulad ng datis. Huwag ng selos ng selos. Yung pang-apat ka-inspired. Ka-inspired, bakit na makasama yan sa listahan? Alam niyo mga ka-inspired, napakalaki ng impact niyan. Walang sabihin nating dagdag niyan kung bakit ngayon na lalaki ganyan sa iyo at ikaw sobrang baliw na sa kanya. Alam niyo, pag nakita ng isang lalaki naging sobrang selosa ka, una sa lahat, bababa ang tingin niya sa iyo. Bababa ang tingin niya sa iyo at matotoksikan siya sa iyo. Dahilan kung bakit dati baliw yan sa iyo at mahal na mahal ka ngayon, bumaba ng pagmamahal niya sa iyo dahil naging ganyan ka na. Talaga naman hindi maganda yung sobrang selosa, hindi maganda yung sobrang seloso, hindi maganda yung sobrang selos isang relasyon. Imbis na maging mabuti kayo, ang mapapasama ang inyong relasyon. Palagi pa kayong mag-aaway, palagi pa kayong talaga magtatalo, hindi pa kayong magkakaunawaan, at magkakaroon pa kayo ng galit sa isa't isa, sapagkat makakapagsalita kayo ng hindi maganda sa partner nyo. Diba? Matuto kang magtiwala sa kanya, magtiwala ka sa sarili mo, mag-self-improve ka kasi, para magkaroon ka ng confident. Masyado ka tuloy na-insecure sa ibang babae. Sabi mo, ganda-ganda kasi nila eh. Ikaw, tingin ka ng tingin sa kanya. Bakit? Nasa-sexihan ka ba dyan? Bakit mo nilike yung post niyan? Bakit ka nagko-comment dyan? Ba't mo tinitigan yung dumaan? Wala ka kasing confident. Feeling mo, laging may lamang sa'yo. Sabihin natin yun yung totoo. Pero masyado ka na pag-iwanan dahil pinabayaan mong sarili mo. Inspired, magpaganda ka kasi. Mag-self-improve ka, magpa-sexy ka. Upang magkaroon ka ng tunay na kumpiyansa sa loob mo at sa isip mo. Tunay na kumpiyansa na walang makakatibag sapagkat yan ay pinaghirapan mo. At tingnan natin, mababawasan yung pagiging silosan mo sapagkat mababawasan yung insecure mo sa ibang tao, isang babae, sa ibang babae. At syempre naman, ang lalaki, mas lalong magiging, sabihin nating malambing sa'yo. Maakit sa'yo yan eh. Dapat kasi gumagawa kayo palagi ng paraan para maakit sa inyo palagi ang boyfriend nyo. Maakit palagi sa inyo ang asawa nyo. Dahil napakalakas ng tukso paglabas ng bahay, paglabas ng opisina, pagpunta sa SM, pag siya na lang mag-isa, napakalakas ng tukso sapagkat nandyan si Taning. Talaga namang ka-inspired. Tulungan mo ang partner mo na labanan ng tukso sa pamamagitan dapat sa'yo siya natutukso. Ikaw ang tumukso sa kanya na misis niya, na asawa niya. Magpaganda, magpa-sexy ka. Ayusin mo ang forma mo, ayusin mo ang amoy mo. Ayusin mo ang sarili mo, ang itsura mo. Ka-inspire. Huwag kang selos ng selos. Magpakita ka ng kumpiyansa upang siya ay ma-turn on sa'yo at ma-attract sa'yo sapagkat may kumpiyansa ka sa sarili mo sa isang mga sikreto upang lalaki ay muling mabaliw sa'yo tulad ng dati. Ka-inspire. Anumang bagay na pwede mong gawin o subukan upang mabaliw muli lalaki sa'yo tulad ng datis. Magpaganda at maging confident. Yan pala yung maka-inspire. Yung sinasabi ko sa inyo magpaganda at maging confident. Pag naging ganyan ka, ka-inspired, maniwala ka man sa akin o hindi, ang partner mong lalaki, boyfriend mo man yan o mister mo, ay talagang ma-attract sa'yo. Ma-aakit sa'yo. Hahanga sa'yo. Tataas ang interest sa'yo. Sapagkat sa mga pinakasikreto upang makamit mo ang interest ng lalaki at makamit mo ang kanyang attraction.
tumaas, ka-inspire ng attraction level mo sa kanya. At siya ay talaga mang pahalagahan ka. Ka-inspire sa isang mga talaga mang tunay. Sa isang relasyon, sa dating, sa pag-iibigan, talaga namang ka-inspire, magpaganda. Bilang isang babae, kailangan mo yan. Sa isang mga talaga namang mataas na antas ng sikreto upang pag ginawa mo yung lalaking mahal mo, iibigin ka talaga. Dagdagan mo pa na maging kumpiyansa ka. Pag pinagsama yung dalawang yan, nagpapaganda ka at nagpapakita ka ng kumpiyansa, mababaliw siya sa'yo. Panoorin mo yung mga Miss Universe, yung mga binibining Pilipinas, yung mga sumasali sa contest. Tingin mo ba mananalo yun kung hindi sila nagpapaganda? At tingin mo ba mananalo yun kung ganda lang? Siyempre pinagsama yan. Kagandahan at kumpiyansa. Minsan nga kahit hindi ganun katalino pero nagpapakita ng kumpiyansa sa sagot niya, sa kilos niya, kung paano siya maglakad, kung paano siya ngumiti. Ganda at kumpiyansa. Pagsamahin mo yung dalawang yan, ibalik mo yan sa'yo. Baka kasi nalosyang ka na. Nalosyang ka na, dahil nga nalosyang ka na, nawala na rin yung kumpiyansa mo at confident mo sa sarili mo kasi na nalosyang ka na. Saan mo pa kukunin yung kumpiyansa mo? Paano ka pa magiging confident niyan? E tingnan mo yung itsura mo. Tingnan mo yung amoy mo. Diba? Ito yung forma mo. Kaya ayusin mo lahat. Balik mo ang dati mong alindog, ibalik mo ang dati mong ganda. Balik mo ang dating kaakit-akit na ikaw. Kung sabihin man natin kay Inspire na maganda ka na, huwag ka masyadong maging kumpiyansa. Araw-araw ka pa rin magpaganda kahit maganda ka na. Araw-araw ka pa rin magpa-sexy kahit sexy ka na. Alam nyo mga Inspire, kung pabayaan ang sarili nyo. Lalo kapag pumasok sa isang relasyon, lalo kapag may asawa ka na. Uulitin ko, malakas ang tukso. Paglabas pala ng bahay, kahit nga nasa loob ng bahay. Manood lang siya ng telebisyon, buksan niya lang yung cellphone niya, dami niya nakikita. Minsan nga, mismo kasama na sa bahay, naakit pa siya. O real talk lang, maraming ganyan. Diba? Dapat sa'yo lang siya maakit, magpaganda, at maging kumpiyansa at lalaki ka-inspire ng boyfriend mo, ang mister mo, laging maakit sa'yo, dahilan kung bakit siya ay mababaliw sa'yo, mababaliw muli sa'yo tulad ng dati ka-inspire. Ka-inspire, maraming salamat sa pagtapos po ng vlog nito. Please niyo pong kalimutan na mag-like, comment, share na rin po kung gusto niyo maka-inspire sa mga gusto mag-subscribe. Click niyo na po yung subscribe sa baba. Click niyo po yung notification bell upang ma-notify kayo pag may bagong i-upload na video. Sa mga gusto magpa-coaching, makausap ako sa chat at magpa-advise, pakimess na po ako sa Facebook. Ito yung profile picture ko, pwede nyo hanapin. At ako mismo ang magbabasa at mag-i-reply sa inyo. Siyempre may coaching fee po na sapat lang naman ang bayad, diba? Hindi mo ganun kalaki. Maraming salamat, Makinspire. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, peace pa!